the goodness that he is doing for us, no? So, ang sabi niya kasi, anyway, sabi niya, lahat ng provision, binigay ko sa inyo. You work hard, I provided you that, and gave you all, you Wala. have you put your faith in me, you have put your faith in me. So now, it's my turn to, siguro, ang sabi niya, I will much appreciate if you give me due credit, no? By giving that day to me, worship me, thank me for all the goodness that I have done for you. Um, Les, nawawala ka. also, Nawala. Nawala nawawala. siya. Ayan. Yeah, sige. Okay. So the day of rest, okay, the day of rest is a reminder also that we put our faith and trust to God, and that um, everything comes from Him. He made this day holy, and ang gusto niya sa atin, i-respect natin yung day na yon. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa atin. Kasi ino-acknowledge niya na tayo din napagod tayo, working from day 1 to day 6. So it's about time for us to rest. However, hindi na siya masyadong napapractice today eh. Kasi it really depends on the nature of work. Like yung mga nasa BPO, mga business outsourcing. Iba na yung day of Sabbath day nila, so to speak. Yung rest day nila, it may be one weekday of the week, or uh, it may be on a Sunday, depende sa ruling ng or guidelines ng company. In the government sector, 2 days actually ang day off namin. Day off. But it doesn't mean na Saturday and Sunday kasi. Pero yung Saturday, nagpasok ang government, then again, hindi sila it's Nawawala siya. Les? Nawala. Eh? Nawala si Bless. Ketchup. Les? Yan, okay na? Sige. Ayan. Okay, bless. Okay na? Bakit nawala? Ayan. Malakas na. Tinanggal ko kasi yung earphone ko eh. Naku, pasensya Yan, na. yan. It's So, okay. oo. Ah. Asan na ba ako? What I'm saying is that, sabi ko nga, no, it depends on the nature of work, no? Mm. Dahil yung iba, pinapractice nila yung rest day on different days of the week. Merong Monday, merong Tuesday, merong yung Wednesday. But most of us, we do our rest day on Sunday, wherein we pray, we glorify God, we do worship, and go to church. And of course, yung family day. Yun naman ang gusto ni Lord eh, to have our time for our family. Now, what I'm saying is that in the government sector, dalawa kasi yung day off namin, no? Saturday and Sunday. But it doesn't mean that Saturday is also a rest day for us dahil that's the time that we do our chores in the house, we take care of the family, we take care of the children, we look after the children, and some other activities that we were not able to do during the 5-day work schedules. No? But then again, we see to it that Sunday is something that should be celebrated by us, no? Dahil Sunday we go to church, it's a time for our family, and yun na nga, no? We thank God for all the blessings that He has done for us. Okay? Medyo guilty kasi ako dito eh. Ako, guilty kasi yung ngayon kasi mukhang na-violate namin yung isa sa pinaka-importanting commandment. Having it raised by God as fourth commandment, very significant itong number 4 commandment. Medyo guilty nga kami, si Joey, kasi ang work namin dito sa
sa company namin, 7 days, no? 7 days, walang, hindi, wala kaming rest day. Pero I know that God is a forgiving God and God is so very understanding. This only happens naman every bare months kasi gusto rin naman niyang mag-flourish yung business, no, to grow. And I'm sure that God will be able to understand. But we find ways naman to have a rest day para naman sa mga employees namin. Tsaka binabalanse naman namin. Okay. Ano pa ba? I guess that medyo kung ano kung kulang how I explains it, just please add some more meat into my presentation. Yan lang po siguro. Thanks. Thank you, Bless. Mamaya natin guys kung meron tayong question, mamaya na natin to question yung mga nagsalita. Okay, so next is honor your father and your mother so that you may live long. Si Grace. Apo. So Exodus 20 verse 12 po. Honor your father and mother so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. So sa pagre-research ko po, so yung word po pala na honor dito is more than just obedience. So ang ibig sabihin po pala So ang ibig sabihin po pala nun is to regard with great respect or high esteem. So when we honor our parents, we show them respect, we accept their authority, obey them, and appreciate them. So it is important also po to honor our parents dahil po sabi po ni Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 17. Sa pagsunod daw po sa commandments, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So hindi ko po alam kung bakit yun po yung sinabi ni Jesus dito. Siguro po dahil he was talking to a Jew and yung pong commandment is given to the Jew. So hindi ko po alam, pero pwede po siguro i-explain na lang po ni Brother Mike mamaya. Then sabi din po kasi sa Matthew 15 verse 4. So for God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles his father or mother must surely die. And then sabi din po kasi sa Proverbs 30 verse 17, the eye that mocks a father and scorns to obey a mother will be plucked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. So yung po pala yung mga nakakatakot po na consequences kapag hindi po natin nasunod yung commandment po na to. And then so bakit daw po gusto ni God na i-honor natin ating po mga parents? So dahil po God is all about relationships. Then He desires a relationship with each of us. So kung paano daw po natin i-respect yung ating pong mga magulang, it says a lot about how we show respect to God. Then yung commandment din po kasi nito, it focuses on family. And God teaches us how to honor our heavenly Father better. And it also teaches us about respecting authority. And most importantly po, honoring our parents demonstrates the love of Christ. It's also a great opportunity po to share the love of God. So ako po, siguro po, nung bata po ako talaga, masunurin po talaga ako sa mga magulang ko. Pero nahirapan lang po ako dito siguro po nung college kasi po ito po syempre yung time na nag-boyfriend po ako, ayaw po ng mga parents ko pa dahil gusto po talaga nila graduate muna bago pumasok sa mga relationship po na yan. So yun po yung talagang nahirapan lang ako dahil yun po talaga yung burden ko nung time na yun na yung mga magulang ko po talagang hindi ko talaga sinusunod. Talagang all out po talaga sa relationship. Si Marlon po yun. Boyfriend. Yun yung ayaw ng mga magulang mo. Ayaw po talaga. Tapos po habang pong tumatanda, doon ko po, tapos nung nag-asawa po ako habang tumatanda rin po, doon ko po
mas na-appreciate yung aking pong mga magulang kasi yung nakikita ko po yung habang tumatanda makikita niyo po yung sacrifices nila. Tsaka mas na-appreciate niyo po yung mga ginawa nila para sa inyo na parang nakaka-guilty lang po na talagang na-break lang po talaga yung commandment nung time nga po nung college. Pero yun po. Yun lang po. Very short. Grace. Grace. Okay. Ano sinunod? Po. Si Melot. Ayan. Ay, ako na. The sixth Thou commandment. shall not murder. Di ba? Parang andaling sabihin na thou shall not murder, pero marami ang ibig sabihin nun. Sa Bible kasi natin, yung Old King James Version, ang Hebrew word murder is translated to kill or thou shall not kill. Pero medyo malawak yun yung ibig sabihin nun. Kaya ang ginagamit natin is yung NIV at saka NASB. So, medyo madaling maintindihan. Ayun, murder refer to the ending of life that is unlawful or forbidden, whether is accidental or intentional. Accidental, ibig sabihin nun, when you murder someone in the course of lawful act that is done with a reasonable belief that no harm will take place. Or yun din mo sinasadya. But we all know that accidental man yun o hindi, liable ka pa rin to face criminal charges. Iba pa rin kasi yung pag ang buhay ay nawala, diba? We must suppose to value human life. Yung intentional naman, tama ba? Nakasulat. Tama ba, diba? Accidental or intentional. Yung intentional naman, inflicted on a person by other person o pinagplanuhan mo talaga. Yung nangyari doon sa anak ni Adam and Eve, diba? Alam naman natin na the first murderer is si Cain, na si Abel ay namatay sa kamay ng kanyang kapatid. Tama ba, di ba? Yes, tama. Oo. Yes. Sa anong dahilan? Selos, di ba? Jealousy. God looks, kasi mas gusto ni God na yung offer ni Abel, or mas gusto ni God si Abel, kaya si Cain nagselos or nagalit, kaya pinatay niya si Abel. Maraming nagagawa ang selos o galit sa pamilya. Sa pamilya na nga lang, di ba? Sa magkakapatid, habang nakikita natin na mas pinapaboran yung isa, lalo tayong nagkakaroon ng galit sa puso at isip natin. Parang yung isip natin na sobrang galit, gusto nating pumatay. Di ba? Halimbawa na lang sa mag-asawa, di ba? Pag ang lalaki at babae hindi nagkakaintindihan, na uuwi sa away or pwede ring humantong sa di maganda. Sa mga salita na binibitawan natin, pwedeng humantong din sa patayan, di ba? Or sa nangyayari sa paligid natin, di ba? Kabi-kabila yung patayan para ang buhay sa kanila ay walang halaga. Katulad lang yung nangyari sa yung balita, di ba yung sa sa Victory Liner kanina sinabi, di ba? Parang ang di ba? Ganun na lang sila pumatay, di ba? Parang sila parang ba yung mga trigger happy, parang di ba? Parang sila namamaril ng ibon na parang walang value sa kanila, halaga sa kanila yung buhay. Kaya di ba? Kaya dapat responsible tayo sa lahat ng mga salita ng mga ginagawa natin. Sa mag-asawa naman, di ba? Isa pag nag-aaway-away tayo, may mga nabibitawan tayong mga salita na hindi maganda. Tapos, di ba? Nagagalit yung isa, may humahantong pa sa hindi maganda, yun nga. Kasi our tongue is very powerful na pwedeng makasakit at pwedeng makapatay ng tao. So, in John 3:15, in everyone hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. We all know that hatred is the root of murder. Kaya yung galit sa puso natin, pag nag-stay doon, we are considered as a murderer. Kahit yung sabihan natin na di maganda yung kapwa natin, considered as murder na rin yun. Kaya, di ba, yung mga nauuso ngayon ng mga marites, di ba? Yan, mga lumalabas sa bibig nila, yan.
automatic mga murderer sila kasi nagsasabi sila ng hindi maganda sa kapwa, nagkukwento sila ng hindi maganda sa kapwa. So hindi lang naman tayo yung gagamitin natin yung kamay natin sa pagpatay. Pwede rin yung ating mga bibig, yung ating bibig na gamitin para makasakit ng tao. Yun. Kaya hindi naman tayo literal na mamamatay tao, pero sa action at saka yung ginagawa natin, we are considered as a murderer. Tama pa ba yan? Ganun ba? Ayan. The Bible makes it clear, both in Old and New Testaments, na the taking of another person's life through murder is unacceptable to the Lord. In Deuteronomy 32, verse 39, God gave this life to us, therefore only God has the right to kuhanin natin yung buhay ng ibang tao or kahit tayo sa sarili natin mga kamay, hindi natin pwedeng kuhanin yung o pumatay tayo ng kahit sino. Only God lang talaga ang may karapatan na kunin yung buhay natin. You shall not murder, parang ang daling-daling sabihin, or you don't kill anybody. Well, these commandments means we are supposed to value human life because God loved us very much. God made us. The Bible says that humans are image bearers of God, so human life is very important. Yun lang po. Thank you. Tama ba? Thank you so much. So far, so it's okay. Ang ating next is si Yvette, pero wala pa siya, nag-pain reliever pa, so she will follow. Yeah. Yun yung ating seventh commandment. Ang 8 natin, do not steal. Sa'yo na mo binigay yung do not steal? Kay Maggie. Maggie, sa'yo ba yun? Ay. Sinabi ko pala. Hello. Sa'yo ba yung Ba ako? Maggie, ikaw yun? Nahihirapan. Yan. Marinig. Nasa labas pa ako kasama ko si Jo. Ha? Kasama ko si Jo, galing kami sa clinic. Okay. So, mamaya na. Hindi ko marinig. Maggie, mamaya ka na. Na-mute. Maggie? Wala si Maggie. Naririnig ba? Yeah, naririnig mo kami. Hello? Wala. Kasama si Jo for her treatment. Ayan na si Maggie, Mike. Hindi. Narinig ba niya tayo? Yeah, narinig niyo na ako. Narinig ka namin. Yes. May assignment pala. Yung sa akin, nabasa ko lang ngayong nasa labas kasi ako, Kuya Mike, Yeah, it's okay. the whole day. Anyway, yung sa akin is about 8th commandment. Thou shalt not steal. It's from Exodus 20, verse 15. Sabi nga, thou shalt not steal. It's self-explanatory. Importante sa Panginoon that His children, tayong anak niya, are honest with each other. We are not to take anything that doesn't belong to us. That is stealing, and it is against the commandment of God. Yun yung something na ninanakaw o kinukuha natin that we're not supposed to. Wala sa atin, we are not given the permission to take something that belongs to another person. And I think not only that it is God's law, but it is also a basic law of the society where we live in. And ano ba yung why are we commanded this, not to steal? It's because we are to respect the property of rights in others. And
yung kasama na dito yung pagbabayad natin ng utang natin. We pay, kung tayo ay employers, tayo ay mga boss, or we own a company, we own a business, we have to pay just o makatarungang pagsusweldo sa ating tauhan. Kasi importante yon para sa integrity natin as employers, at even if we work in a public office, dapat we are to protect yung integrity natin, especially for us believers. The things that I consider na stealing could be yung we don't take care of the properties of others or the community. That could be one. And we don't pay our utang, and we don't return what we have found. Yung mga sa lost and found, may mga ganon. And yet sometimes there are instances that we tend to yung don't return. Minsan may ano dyan like kung may nagka-experience kasi ako about this sa isang nag-stop over ako sa isang fast food. May nakaiwan, nagpunta ako ng restroom, may nakaiwan ng wallet. And nung chinek ko yung wallet sa ladies room, ang may-ari is working in Singapore. So, tinignan ko, talaga may pera. May pera dun sa loob. And hinahanap ko dun lumabas ako, naghanap ako kung meron yung somebody looking for it. Wala akong mahanap. And then, ang ginawa ko, kasi I trust myself na hindi ko siya pag-iinterasan. But then, nung kinausap ko I approached the management. Sabi ko sa management, I just want to let you know na meron nasa akin ito. I will give you my details. Ay tinanong ko muna sila, anong ginagawa nila sa lost and found? Ay mga ba yun? Nakahanap nila, sinasauli sa kanila or iniiwan sa kanila. Sabi, pwedeng ibigay daw nila sa police. Yun daw ang action nila. So, parang sa akin, hindi ako agree. So, ang ginawa ko, I left my details to them. Pag may naghanap, hanapin ako. Anyway, may number doon. Ako rin, I'll reach out to that number. Merong talagang details. So, nagstay muna ako doon. Naghintay ako kung may babalik. And praise God, merong talagang bumalik na nagmamadali. Kararating rin pala niya galing ng airport. Naghahanap siya nung wallet niya. So humingi ako ng parang ID to identify herself. Sa kanya nga yun. So yun, what I mean to say is I exhausted all the possibilities. Not that I don't trust people around. Wala na yung pinagtanungan ko. Kasi bibigay daw, meron daw may police parang station doon. Na ibibigay daw doon. Mas malabo yun. so alam naman ni Lord yung heart ko. So that was what I did. So yun yung mga things that we have found, we should return them. And mga bagay that we borrowed from other people, from our friends, even from kahit kapatid nga lang something that we borrow. Sa akin, hindi mabigat masyado yung stealing na word, pero ito yung mga forbids. Ito yung mga forbids pagdating sa commandment na ito. Even yung bribery, mga pagbibigay natin ng lagay, I seem to classify that as something that we tolerate doing. Yung maglalagay tayo sa mga authorities,
and cheating, fraud, yung pagtanggap natin ng mga bagay na alam nating nakaw, gano'n. And yun, and not giving an honest day's work for wages that we receive. Kunwari, sinusweldohan tayo pero paprente-prente lang tayo sa opisina, yung mga gano'n. And other things like breach of contract. Those things are, this commandment is actually teaching us to be responsible of something that was given to us, is given to us. Hindi tayo dapat maging complacent. It's something that we steal from the government, from other people, from the Lord first and foremost. So for me, itong mga commandment of God, God's laws actually protects us kasi siya yung nag-establish nito para sa atin in order for us to be a better person and be more Christ-like. Yun lang po. Thank you, Thank you, Maggie. Maggie. Thank you so much. So, ang 9, dapat si Robes. Tingnan natin kung darating siya. Hindi, inaasikaso lang doon niya yung father niya. So, Okay, sige. just try to catch up daw. I-ano natin si yung number 10. 10 na muna tayo, ha? Inintay natin si Yvette saka si Rube. So, Kemel muna tayo sa do not covet. Iba to sa adultery. Kabit yun. Ito, do not covet. Aray. Tagalog na lang po ako. Hindi ko po siya masyado. Pero ito na po. Sasabi sa Exodus chapter 20 verses 17. Sabi po dito is, huwag mong pag-imbutan ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o babae. Ang kanyang baka o asno o anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. So doon po sa lahat ng unang 9 na utos ay higit na nakatuon sa mga bagay na ginagawa. So ang ika-10 po ay nakikitungo ng tuwid sa puso at sa mga hangarin nito. So nasa puso natin ang ninanais natin na hindi tama sa mata ng Diyos. So ang pag-iimbot ay gumagana tulad nito. Ang mga mata ay tumitingin sa isang bagay, ang isip ay hinahangaan ito. Ang kalooban ay napupunta dito at ang katawan ay kumikilos upang angkinin ito. So hindi ibig sabihin na hindi mo nagawa yung mga bagay ito, hakbang ay wala ka sa proseso ng pagnanasa ngayon. So upang angkinin kung ano ang mayroon ang iba, ito ay nagsasalita na walang kasiyahan sa kung ano ang meron tayo at isang panibugho sa mga may mas mahusay. So para sa akin po ano ba tawag dito? Yung kumbaga guard our heart po talaga eh. Tapos kasi po ngayon parang normal na lang po ang mang-agaw na may asawa eh. Sa panahon po ngayon na parang normal na lang po, di ba? Parang okay lang kung saan ka masaya, sige. So syempre napaka-blessed po natin kasi nakilala po tayo kay Lord na natutunan natin o nalaman natin yung mga commandments niya na isa sa magiging gabay natin. Hindi naman po niya ibibigay yan para sa sarili niya eh. Alam niya po kasi na tayo ang mapapahamak. So para din sa kaligtasan po natin. Kasi kung magdi-disobey po tayo, later on po talaga kapahamakan yung balik sa atin yan eh. So laging sa una lang po talaga yung kaligayahan. Na pag hindi tama yung pamamaraan mo, laging temporary happiness po talaga ang mangyayari. So ganun din po sa yung pag-aari po ng iba, kagaya rin po sa mga bata po, ewan ko kung tama po siya, sa mga bata po na pag naglalaro, di ba po parang iiyak siya kasi gusto niyang kunin yung laruan ng iba ng bata. So dapat po talaga ma-guide natin yung mga anak natin para din po sa paglaki nila, hindi nila makasanayan ng agaw na hindi nila pag-aari. So marami pong example, kagaya din po sa isang company na mayroong mapopromote kasi nagsikap siya ng mabuti, tapos yung mga nakapaligid na naghahangad ng posisyon na yon, so sisiraan siya sa mga boss para sa kanya mapunta yung posisyon na yon. So isa din po yun sa pagnanais po na hindi po para sa kanya, di ba? So parang ano mo sa Tagalog nun? Yung pagdanasa na hindi naman po talaga para sa kanya. So para sa akin po talagang kailangan natin gabayan yung puso po natin, tapos ma-remind tayo dun sa mga commandments din po ni God. Kasi di ba sabi nga po sa Luke
chapter 12, verses 15. Sabi, di ba po, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. So, isa rin po sa pagiging greedy po rin yung pag-aangkin na hindi po talaga para sa iyo. Parang gusto mo lahat, mapasayo lahat ng bagay na hindi naman po talaga ikaw may-ari. So, talaga po kailangan gabayan din po natin yung puso natin. Kasi po pag ito pong Ten Commandment, ano po tayo, buong katawan po tayo. Nagsisimula sa mata, maaakit ka, so mag-iisip ka, tapos makakaramdam ka na po ng iba, di ba? Tapos yung bibig mo, syempre, mag-i-start ka na makipag-communicate do sa taong hindi naman po, kumbaga, may asawa na. So, aangkinin mo na siya, bubula-bulahin mo. So, doon na po napupunta. So, buong katawan talaga kumikilos. Kaya talaga po dapat ma-remind tayo lagi dito sa commandment na to. Siyempre, sa lahat naman po yan sa Ten Commandments, talagang kailangan po yung puso natin, gabayan natin. At ma-remind po tayo lagi ng mga commandments po ni God. So, yun din po. Tapos yung sa Hebrews nga po, sabi rin sa chapter 13 verses 5 to 6, sabi niya, keep your life free from love of money and be content of what you have. So, kung ano po yung meron sa atin, doon po tayo kung makontento na po tayo. Ganon din po sa mga may asawa, syempre sa iba po, kung may asawa na, wag na po maghanap ng iba, so makontento po talaga dapat kung ano yung pinagbinigay sa atin ni Lord, di ba po ba? Kasi yun po yung pinagkakatiwala nga. So, kung gusto nating mag-grow, palaguin po natin. Or yung sa mag-asawa, palaguin po yung relasyon nila. Kasi po yun yung ginawa ni Lord, pinag-isa nga po yan eh. So, dapat doon na lang po siya mag-i-stay. So, kasi obedience din po yung pag inilagaan mo yung mag-asawa kayo, inilagaan yung relasyon nyo. So, ganoon din po kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kung gusto po natin mag-succeed, palalaguin po natin sa tamang pamamaraan. Sa pamamaraan po ni Lord. So, yun lang po. Yun lang po yung masishare ko. Salamat po. Salamat. So, kulang tayo ng fifth commandment ba yun, yung adultery? Ano ba sabi ni Ibe? Sabi niya. Teka ha. Tatawagan ko lang si Beth na. Sandali lang ha. Yung yung isa, yung ano ba yung 9, Lloyd? Do not bear false witness against false witness. Yeah. So, kung napupunan nyo, itong Ten Commandments na binigay ni God sa mga Hebrews, actually, ito ay binase ng Lord dun sa ginagawa ng dati ng mga Hebrews eh. Kasi nagawa na ito ng mga Hebrews eh. Do not steal, they're stealing. Do not commit idolatry. Do not make graven images. All of these 10 ay yan ang problema ng mga Hebrews. Kaya yan yung binigay sa mga Hebrews actually. Nagko-commit sila ng stealing, murder, adultery, even in the wilderness. Di ba? Kaya nga tamang-tama yung dating ni Jethro eh. Kasi si Jethro, nahirapan na si Moses, di ba? Nawawala kayo, Brother Mike. Ayan na, ayan. Wala? Can you hear me? Loy, nawawala raw. Ayan, yan. Okay na po. Yeah, oh. Yes po. Hindi ba si Moses, nahihirapan siya nung nag-iisa siya, yung mga lahat ng problema ng mga tao doon sa kanya. Sa kanya. Nakapila sila. Di ba? At yung mga problemang yan yung problema yan sa Ten Commandments. Kaya yan ibinigay ng Lord sa kanila. At ako bang nawawala? Problema ng mankind, nawawala talaga tayo. Narinig na kami? Yeah. Yes. Yeah. Yes po. Okay na. Sige. So yung 9, okay, siguro baka hindi na kaya na ni Robes kasi ata yung tatay niya ba? Right? Yung father-in-law niya. inaalagaan daw niya. So ano yung 9? No, yung 9. 9. Ano yung Bear false witness. Okay, do not bear false witness, ganon. Isa yan sa mga problema ng mga problema ng mga Hebrews eh. Kagaya na nga sinabi ko sa inyo,
Lahat yan problema ng Hebrews. At hanggang ngayon, problema pa rin natin yan. Di ba? Yung bearing false witness. Ano ba bakit ka ba ang isang tao magsasabi ka ng hindi totoo sa isang tao? Inggit. Ano ang pinaka main reason? Inggit. Inggit. Di ba? Always. Hmm. And then the pride. Susunod yun eh. Di ba? So, Yes. yung gagawa ka ng usapin sa isang tao, particularly lalo na sa sa yung mga nag-uopisina eh. Pag ikaw ay nasa talagang pag mahina-hina ang pag mahina-hina ang dibdib mo sa lalo na sa government, 'di ba, Bless? Pag nasa government ka, talagang kailangan tatagan mo yung dibdib mo eh. Actually ako noon nung kaya ako nag-resign noon. Hindi ako nag-resign. Kinuha ko lahat ng aking bakasyon kasi supposed to be yung aking tawag nito, yung position ko na dapat mapopromote ako, tapos nagbago ng presidente. Nagbago ng presidente, meron pumasok na iba, tapos may mga sinabi-sabi na very false witness, di ba? So, maasar pa talaga. So, the main reason is, lalong-lalo na sa Pilipino, yung tinatawag nating crab mentality, di ba? Even Yes. in the church nangyayari yan. Di ba? Mas ano nga po yun eh. Mas ano sa mga church. Doon po, mas ano po yung mga yan. Ibig sabihin, ba't kaya gano'n, Pilipino, ayaw natin yung isang tao, hindi tayo masaya pag umuunlad siya. Di ba? Totoo po yan. Totoo po yan. Yun ang hindi talaga natin ma-figure out. Hindi sila masaya. Di ba? At ang gusto nila, ayun, i-down ka. And then masaya sila. Diba? I-down. And then, yun yung guys, yun yung mga problema natin na hanggang ngayon na dapat turuan natin yung mga anak natin na dapat masaya tayo pag yung isang tao ay umuunlad buhay. Kasi tayo, merong a certain time, di ba? Alam, ito, to ni Pastor Tony nung minsan sa message niya, na masaya tayo sa mga ganong tao kasi in due time, meron din time tayo para umasenso. Di ba? Totoo po yun. Maging masaya tayo. Laging, di ba, sabi nga as much as possible, di ba, be in good terms with all the people. Diba? So yun you bear false witness, lalo na yung mga nagwi-witness sa court na i-recant, di ba? Tapos ano na naman yung tawag nito, babaguhin nila, di ba? Parang yung sinabi ni Melo, yung pagpatay ng tao parang baliwala, di ba? Parang para siyang ibon na binabaril. Mas lalo to bear false witness. Di ba? Mga sinungaling, mga kagaya din sinabi ni Mel yung co-betting, di ba? It's very normal na, particularly in show business, di ba? Inaano pa nga ginagawa pa nga vlog di ba? parang proud pa sila na Dapat may mga sayad na yung utak. Oo, may sayad na, nako. 1 million likes pag gano'n ang mga vlog mo di ba? Ay, naku, grabe. Parang po, no? Yung mga vlog, parang hindi mo alam kung tama yung mga ginagawa nila. Alam mo nang mali, pero parang pa sila? Proud pa silang ipakita yung ganyan. Gano'n. Nako, talagang natin. Ang mundo natin kakaiba. Ito pa yung isa. Yung gumagawa ng mali, yun yung yun yung palaging yun ang palaging parang sila parang ginagawa nila tama. Yeah. Oo. Meron pa nga sige. Kaya sandali Meron pang isang vlog din, di ba?
may asawa na yung babae, tapos sasabihin niya, naging girlfriend ko yan. Di ba? Yung, tapos sabi kasi ng babae, yung siya lang daw yung unang-una first boyfriend, pinakasalan. Ito naman nagsalita, sabi ko, what's the use? Di ba? Hindi na kailangan sabihin. Hindi, they only bina-validate lang yung kanilang pagkakamali. Na kunyari, parang to something na maging tama. So, be very careful tayo to bear false witness. Sobrang ganda nitong Ten Commandments na to. Ngayon ko lang na talaga na pag-isipan, lalong-lalo na napakaganda pala nung ginawa natin na in-spread natin sa inyo kasi you have your own you have your own na-express nyo talaga na yung kasi kung hindi yung side ko lang talagang dami kong natutunan sa inyo. Hindi niyo ba napansin nung habang pinag-aaralan nyo na-ouch kayo? Yes. Ako, lahat ng anong binasa ko yung Ten Commandments talagang kasi marirecall ka marirefresh ka ulit na, o nga no, ganyan pala talaga. Mali talaga to. Lalo na yung mga yung mga bandang huli, yung mga Tinan mo, sino ba yung nagsalita about murder? Sino? Si Melot. Ayun, di ba? Pagdating sa New Testament, mag-isip ka lang ng sa isip pa lang na pinapatay mo na galit na galit, hatred is a murder. Diba? Oo. Sa isip pa lang parang intention mo talaga po. Pati sa adultery, di ba? Pag tumingin ka ng merong yung pagnanasa. Pagnanasa. Mas matindi pa nga. Di ba sabi nga parang narinig ko kay Pastor Bo, kapag yung dalawang mata mo, ay yung eyes mo, may ibig sabihin or tumingin ka sa ibang babae na may ibig sabihin, yan. Ano na yan? Adultery na. Nagnanasa ka na, yan. Diba? Parang inaano ni God talaga na walang justification talaga sa premarital sex or extramarital sex, no? It is not to be done, and when it is done, sin talaga yon. So, and it damages, di ba? Akala mo kasi yung adultery ngayon, parang it's just okay lang di ba? Parang ang dami na justify nila. Kailangan ko ng pera Di ba? Parang gano'n yung kailangan niya ng pera. Kaya nag-adultery or whatever, di ba? Yung hindi natin na it is a law against God, di ba? Heinous sin nga ang tawag dito sa Genesis 39 di ba? Tapos maraming punishment pa sa adultery kung makikita niyo sa Deuteronomy 22:22. And makikita natin na yung maski sa mga Christians, ang dami na rin committing adultery because hindi sila alam mo yung ito yung binigay sa ng Panginoon. Ang idea kasi natin ng God's will. Diba? Baka itong asawa ko hindi God's will. The mere fact na kinasal na kayo, God's will mo yan. Kaya huwag ka nang tumingin pa sa iba. Diba? Kaya lang, ang mahirap, yung dito sa Old Testament, visible, kita mo Sa New Testament, hindi mo makikita hindi mo sa sarili mo lang yun di ba? Yung sa isip, di ba? No? Ngayon, yung dito, yung honor your father and mother. What if your parents is hindi maganda ang trato sa iyo? Christian, di ba ganda? You were abused, you were treated not fairly, hindi maganda ang trato sa iyo, na-abuse ka. Marami kayong magkakapatid, ikaw ang pinakalis kasi bobo ka. Pinakapangit ka. May mga ganon guys, diba? So, ikaw yung favorite pagalitan. Honor your father and mother. Ito kasi yung
ito yung commandments with the promise. The only commandments Yes. with the promise. Sabi ni ano. You have a long life. We will live Long life. Mahaba. mahaba, guys, mahaba. Mahaba. Diba? Kung gusto mong hindi yan nakukuha sa laki ng tenga. Sabi nila, di ba, pag malaki tenga mo, mahaba buhay mo. If you want to live a long life, you honor your father. Pero guys, paano yon? Pag ganun ng parents mo? Ano po yun? Pag ano yung parents? Nawala siya. If you were abused by your parents. Okay. Siguro po kung hindi pa ko yung Christian, talagang yung galit mo sa parents mo, nandoon eh. Pero once na nakilala mo po ang Lord, siguro ipagpipray mo na lang po na ipagpipray para ang Lord na ang kumilos eh. Kasi habang hindi mo kilala ang Lord, hindi mo hindi mo alam yung sakripisyo na ginawa ng Lord na mas matindi pa sa mga kasalanan natin. Siguro hindi mo mapapatawad yung magulang mo eh. Kung inabuse ka, di ba? Kaya nga minsan, di ba, tinatanong po natin bakit ina-allow ng Lord na abuse yung mga anak, ganyan. Pero yun nga, medyo mahabang usapan po yun. So hindi po natin talaga masasagot yun. Only God lang po talaga nakakaalam kung ano talaga yung rason. Pero as long na kilala natin ang Lord, unti-unti may process naman po yan eh. Siguro mapapatawad natin eh. Ang ating mga magulang. Ewan ko, ganun lang po pagkakaintindi ko sa pag-ano. Yeah. Ang may nabasa naman ako, like for example, kasi naaalala nyo na may shinare sa atin si MJ. Wala si MJ kasi nga, tatanungin ko nga sa akin kung ano na nangyari. Yung meron silang, dati sa church nila, inabuse yung anak, leader yung sa church, yung father. Church. Inabuse yung anak niya. Kailangan, anak niya, anak ng leader sa church nila dati. Kailangan ilayo talaga yung bata dun sa ama. Kahit na i-deny niya, you just have to take the word of the bata. Kasi hindi naman magsisunungaling yung bata, di ba? Kasi siya yung na-abuse. Na-abuse. So, siguro, ganun na lang. And hindi ko rin maintindihan kung talagang Christian yung leader na to. Sa church nila. Oo, di ba? So, hindi natin alam talaga. Pero di ba dinimanda nila? Di ba nagkaroon ng case? Dinamanda, tapos niretract. Kasi yung mother, naalala nyo, nakiusap yung mother doon sa bata. Pero nilayo pa rin yung bata. Maraming mabigat din talaga. Yeah. Tama sabi ni Melot, kung di ka magiging Christian, mahihirapan ka. Mahihirapan tanggapin, mahihirapan patawarin, ganyan. Kasi ano po yun eh, sugat sa sa pagkatao mo. Lalim nun, Pagkalalim yun. Diba? Yung meron akong isang kasama sa opisina nun eh. Yung mother niya, iniwan sila, nag-asawa ng iba. Pumunta sa States, nag-asawa ng Negro. Di ba? So pagbalik na rito nung mother gusto niyang makaanuli yung sila, ayaw niya. Hindi niya pinatawad yun hanggang sa namatay yung kanyang nanay. Talagang mahirap, guys. Everything is pag ikaw naging Christian, tama yung sabi niya. Ito yung commandment sa mga Israelites pero very pa rin sa atin. And ito yung commandment na binigay ni God na alam niya na hindi natin kayang gawin. Kaya we still need a Savior. Ito lang yung kumbaga ito lang yung para maging matiwasay. Kasi di ba very naman na yun. Kasi kung hindi yan bibigay ko, ang killing, ang murder would be
walang kaparusahan, di ba? This has to be given to them kasi lumalaki na nga sila. And kailangan, God is a God of order. Kailangan may order yung mga tao niya. And inuna yung mga 4 commandments because you have to set your relationship with God first before anything else. So ayun yung, kaya yung the rest, magagawa mo or ang hirap gawin talaga yung kapag inaano mo talaga, lahat tayo guilty ng bawat isa, di ba? Sabihin na natin na I go to church naman every Sunday. Pero aminin mo, meron kang nasa puso mo na ang bigat sa loob mong mag-church. Di ba? Ino-honor mo pa ba ang Sabat noon? Ino-honor mo pa ba ang si God doon? Hindi rin, di ba? So hindi yung and we take the name of the Lord God in vain. Di ba yung ang dami nating nasasabi na hindi natin na-honor si God. Di ba? Yun yung one of the explanation for that. Now, when you say something that you do not honor God, that's taking the Lord's God's name in vain. Tapos ano pa ba? And unless meron kayong question doon sa mga nagsalita. O nga pala, ngayon. Yeah, question. Meron akong question. Yes. Oo. Kasi yung taking the Lord's name in vain. Kasi meron akong narinig na 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 narinig ko lang naman ito sa isang service na kasi sometimes na I don't know. Kasi sa akin, I want to weigh. I want also to listen to kung what can you say about this, ha? Okay. Na yung when you pray, kasi yung iba kasi paulit-ulit, alam mo, yung para bang, Panginoon, ganito, Panginoon, Lord Jesus, ganito, Lord Jesus, ganito. Sa bawat, hindi pa natatapos yung sentence, puros na lang Lord Jesus. O kaya Panginoon, Lord, God, ganyan. It's like, parang, you are taking the Lord's name in vain, na walang pinagkaiba yan, na para bang pag kinakausap mo ang isang tao, like for example, Rosette, di ba ganito yan? Rosette, kasi ganito Rosette ganito Rosette. I already experienced that na sa bawat, hindi pa natatapos yung sentence, palaging binabanggit yung pangalan mo. Parang nakakabwisit. You are, para bang, wala nang saysay yung pangalan mo. Para bang, ano ba? Well, narinig ko lang to na sa isang message somewhere na, yun nga, na ano ko yun, na, nag-iisip-isipan ko rin. Oo, nakakarindi. Kasi, tapos nagpe-pray ka, tapos pati yung nakakarinig, actually, marami ako naririnig hanggang ngayon. Even ngayon sa grupo na, hindi pa natatapos yung siguro, Lord, ganito, kasi Lord, ganito, Lord, Baka hindi niya na-express lang mabuti yung gusto niyang hingiin sa Lord. Hindi kasi nagiging siya ng Lord. Oo, hindi. There are some people, akala ngayon na it is okay. Kasi yung iba, ay ganun pala mag-pray. Ganito, gayahin ko siya. So parang nagiging pattern. Sa akin nakikita ha. I'm sorry, but observation ko lang naman to. And sa akin lang naman, wala pa naman akong definite na stand regarding this. Kasi may point. I don't know. Na-open ko lang ha. We could discuss about it. Do you consider it using it in vain? Kasi kung sa akin, kung tatawagin mo ko sa every sentence, hindi pa natatapos ang sentence, Rosette,
O kaya, Yankee, alam mo ba yon? Yung Yankee, kasi Yankee ganito, Yankee, ganito, Yankee, ganyan, yan. Mabibwisit ka. I'm not saying ang Diyos mabibwisit. I do not know. I'm not God. Probably, I don't know. I don't know. I just want to hear yung, narinig ko lang naman to. Kasi, yung inven, ano ba sa Tagalog yung inven? Ano sa Tagalog yung inven? Walang kabuluhan, parang Walang gano'n. kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang context niya. Pag nagulat ka lang, yung binabanggit mo na si Jesus. yung kultura ng mga Hebrews noon, di ba? Siguro. But Mike, can I say? Sige. Okay. Sino okay? Ako na. Ikaw, oo. Yeah, thank you. Maganda yung sinabi ni Loy kanina. Namulat yung mata ko. No? Pero niisip ko kung paano i-explain yung the law. Yung law. Kasi before, diba, wala silang law eh. Anything right in their mind, ginagawa nila. Kaya nung mabasa natin yung Genesis kila Abraham, kung pumatay na lang sila, ganun-ganun na lang. Kasi wala nga law. Walang batas. Di ba? Yung lumabas sila sa Egypt, kagaya si Moses, pinatay niya yung Egyptian. Basta na lang niya pinatay. Di ba? O sinong batas doon? Yung Pharaoh, di ba? Siya yung Pharaoh eh. Pero kaya nga binigay na yung 10 Commandments, di ba? Nobody can fulfill the 10 Commandments eh. Di ba? Kaya nga sabi ni Brother Mike din kanina, yung mga binigay na law doon, ginagawa na ng mga Hebrew yun eh. Bawat kagaya nung yung murder, nagma-murder na sila, diba? Stealing, nag-i-steal na. So binigay na ni Lord ulit yung 10 Commandments na yun para na to fulfill. Para alam ni Lord hindi mapufulfill yun. Kaya lang, to lessen. Siyempre ngayon, kung may nakasulat na law, alam mo na bawal to. So magkakaroon na ng kaayusan. Once na ginawa mo, pumatay ka ng tao, yung the law was given na, guilty ka na niyan. Diba? Kagaya nung honoring the parents, ang ganda nga sa Ephesians 6, diba? Sabi kanina, children, obey your parents in the Lord, diba? Sabi niya gano'n. Right. This is the first commandment, sabi, diba? Tapos sabi niya, ito yung may promise, you're going to have long life, diba? And everything will be well with you. Sabi, kaya nga yung mga bata na masunurin sa magulang, yung buhay nagiging maganda. Kasi sumusunod sila sa sa mga payo ng magulang. Kasi yung magulang, kaya nga tinawag magulang, alam niya na yung pinagdaanan eh. Yung hirap. Kaya sinasabi natin sa anak, huwag mo gagawin yan kasi ganyan-ganyan. Kagaya dito sa amin, yung mga anak ko, diba, pag pinagsasabihan ko, galit pa sa akin kasi iba, diba? Pero nung kami naman, yung mama ko, pag pinagsasabihan ako nung parents ko, lalo na pag pinapalo ako, pinapagalitan ako, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa parents ko. Kasi yung training sa akin ng parents ko, iba eh. Nasasampal nga ako eh. Nasasampal ako, pinapalo ako ng bakal. Pero wala akong sama ng loob sa parents ko, no? Pero unlike ngayon, mas pagsabihan mo lang yung mga anak mo, grabe. Iba na yung hindi ka nakakausapin for how many days. Iba ang dating ngayon eh. Kaya iba yung generation ngayon saka yung generation natin before, di ba? So isa yun. Pero ang going back to the law, ngayon namulat yung isip ko ngayon lang, kaya nga sabi ko excited. Yung law kasi binigay ni Lord sa kanila do sa Hebrew para to lessen yung simpleness nila eh. Diba sa susunod na mga chapter nga, hihingi na nga sila ng king eh. Wala pa nga silang king, diba? Sabi nga ni Lord, ako yung king nyo, ayaw nyo sa akin, gusto nyo pa magkaroon ng sariling king, diba? So, yun na, paunti-unti na. So, piniprepare na ngayon ng Panginoon yung kung anong gusto ng tao, binibigay niya eh. Binibigay ng kaya nga dito sa New Testament, sabi nga ni Jesus, diba?
I came not to abolish the law, but to fulfill the law. Diba? Sabi niya doon sa mga Pharisees, diba? Si Jesus lang ang makakagawa niyon kasi siya sinless. Tayo hindi natin kaya. Diba? Lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala. Kaya yung Ten Commandments, hindi natin kaya. Kaya mapupunta tayo sa hell. Kaya nga binigay nga ni Lord yung grace niya. O sige, bigay ko na sa inyo yung grace. Tingnan nyo na lang, sabi nga nung sa, diba, doon sa Old Testament, yung pinagkakagat sila nung ahas, diba? Sabi nga, tingnan nyo na lang yung yung ahas sa pole, maliligtas na kayo. Ganun na lang kasimple yung binibigay ni Lord. Tayo ganun din, diba? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ganun na lang. So, ang tao, diba? It's our choice kung maniniwala tayo o hindi. So, God is so gracious to us, lalo na dito sa ating Bible study. We're learning so much, diba? Nakikita natin yung mga dapat natin na ipasalamat sa Kanya, diba? Kasi hindi natin kaya maligtas on our own, diba? We need Jesus Christ talaga, diba? Kaya nga, Christmas is coming, diba? Sabi sa Matthew 1:24, kung di ako nagkakamali, diba? Pinanganak si Jesus Christ, diba? Savior of the world, diba? Kaya, yun. Kaya this season is very, diba? Very joyful, diba? Sa atin lahat, diba? As a Christian, diba? Meron tayong Savior. Kaya yung law, diba? Minsan nagiging legalistic na eh. Kailangan sundin natin lahat yung dapat gawin natin. Kagaya nga kanina, sabi sa akin ni Bless, bakit kaya binigay ni Mike yung chapter, yung rest day? Kasi hindi tayo nakaka-attend ng Sunday. Nagigilty siya. Nagigilty, sabi ko. Ako rin, sabi ko guilty nga ako. Bakit magbinigay? Siguro si Lord nagbigay nung topic ngayong rest day. Kasi ang ano ko naman diyan kasi sa rest day, totoo po, dapat magkaroon po tayo ng rest, pati mga employee natin. Sabi nga sa Old Testament, even your cattle, even your servant, kailangan magkaroon ng rest. Even the land, diba yung lupa na pinagtataniman natin, ika-7 year, dapat stop na yan eh. Ikakaroon na ng rest yung lupa eh, para maging masagana yung lupa, diba? Pero dito naman sa case namin, to clarify things, kasi trabaho namin kasi every bear season, we're producing yung metal slide for calendar. So hindi kami pwedeng mag time out. Kasi masisira yung pangalan ni Lord pag nabitin kami. For example, merong trabaho, 'di ba? Pag napag-usapan na, dapat tapusin namin ng 8 days yung trabaho. Dapat matapos namin yun. Kasi kung hindi, magagalit yung ibang customer, hindi mo minsan ma-spelling. Mamumura tayo ng wala sa oras, lalo nga pag nalaman nila, Christian pa tayo, umating tayo sa CCF. Masisira yung pangalan ni Lord. Yun ang nakakatakot doon. Kaya lagi ko pinagpe-pray kay Lord, Lord, sana po huwag kong masira yung pangalan niyo. Kasi alam ko hindi ako perfect eh. Marami akong kapalpakan na ginagawa. Kaya nga nakakatakot po yung death unto sin. Kaya once you using the name of the Lord in vain, di ba, kagaya niyan, sinasabi mo, Christian tayo. Tapos yung pala, yung mga lakad mo sa hindi naman totoo. Tapos nagpapatotoo ka, Christian ka, nagsishare ka ng gospel. Tapos at the back of your life mo, kabila ng buhay mo, iba yung ginagawa mo. Delikado po yun. May tinatawag tayong death unto sin. Papatayin tayo ni Lord. Kukunin ka niya na eh. Para hindi lang lumala yung masira yung pangalan niya. May nangyayari pong ganun. Mayroon kaming ang pag-aintindi ko po yung pastor, isang pastor na nagsishare ng ganun. Tapos bumalik siya sa Makamundo. All of a sudden, nabangga yung sasakyan niya, namatay siya. Kinuha siya kagad ni Lord. Kasi nga meron na siyang hindi ginagawang maganda. Tapos doon sa sasakyan, parang meron pa yatang, I'm not sure, pero bali-balita sabi parang meron pang alak, something like that doon sa sasakyan. Kaya delikado po pag ginagamit natin yung pangalan ni Lord na nagpapakilala tayo as a Christian na sa Panginoon tayo, tapos iba yung ginagawa natin. Ako takot po ako talaga, pinagpipray ko yung Lord, alam ko mali. Hindi ako perfect. Kaya nga sabi nga dito sa Ecclesiastes, diba, sabi niya,
Do not be overly righteous. Huwag ka masyadong, doon lang ako nakaroon ng hugot. Do not be overly righteous. Why kill yourself? Bakit papatayin mo yung sarili mo? Sobrang righteous. Hindi naman pwede yun na hindi naman tayo si Christ eh. Diba? Kaya we should balance things, diba? Na babalansin natin yung buhay. Na a very good example dito, remember si Joshua, diba? Yung dalawang spy, pumasok sila doon sa Canaan, diba? Sino doon? Si Rahab, diba? Anong ginawa ni Rahab? Nag-lie siya, nagsinungaling siya eh. Diba? Pumunta na yung mga soldier diyan, tapos tinanong si Rahab, sabi niya, meron ka ba nakita mga tao rito na nag-spy dito sa atin? Anong sabi ni Rahab, diba? Wala po. Pero actually, andun sila eh. Nagtatago sila, diba? Paano kung honest to goodness si Rahab, tinuro niya yung dalawang spy? Hindi, andun, nagtatago. Paano yun? Diba, yun may question din ako doon. Bakit, diba, parang nagiging mali nga siya, nag-lie siya ron, nagsinungaling siya, pero nakatulong. Diba, may question din kasi ako doon, kaya doon, diba, parang sabi nga dito sa Ecclesiastes, do not be overly righteous, why kill yourself, diba? Yun lang po masishare ko. Pero honoring God, yung sa pangalan, dapat yung pangalan talaga ino-honor. Kaya nga si Moses, pagpunta niya doon sa mountain, doon sa Mount, diba, doon sa mountain ng Holy Mountain, sabi niya, take off your sandal, for this place is a holy ground. Doon pa lang, tsinelas pa lang nga yun, pinatatanggal na eh. What more kung tatawagin pa natin yung pangalan ni Yahweh. Doon sa, ang pag-aalam ko nga, doon sa mga nagsusulat ng mga Bible o nagsusulat ng mga letter about God, naguhugas pa sila ng kamay, naliligo pa sila just to write the name of God, diba? Ganon sila katindi sa pagsulat ng pangalan. Samantalang tayo nowadays, magulat ka lang. Binabanggit mo na kagad yung pangalan ni Jesus, di ba? Kaya ako minsan, pag nanonood kami ng movie ni Bless, pag ginagamit nila yung pangalan, laging may Jesus, may Jesus. Umalis na kami, hindi na namin tinatapos eh. Kasi alam namin, hindi na sa Panginoon yun eh. Di ba? Lagi nilang binabanggit in Jesus, pero in not in good term, in bad ways eh, di ba? Parang di ba sa mga sine, di ba? Paano ba expression? Hindi ko nga ma-express. Basta ginagamit nila yung pangalan in a bad way, di ba? Yung Jesus, hindi maganda. Yung So, Jesus Maria Jose, Santa Josep, ganun ba yun? Hindi po sa English, parang paano ba yung Jesus Christ. Oh my God. Jesus Christ, parang Jesus gano'n binabanggit Christ. nila. Oh my God. Diba? Basta Hindi do maganda, not diba? choose the name of God sa blasphemy and cursing. Opo. Remember, walang kapatawaran na kasalanan is use blasphemy of the Holy Spirit. Tandaan niyo yan, ha? Amen. Yeah, yung Holy Spirit. Yeah. Opo. And using the name of God sa superficial and stupid way, wala lang. Di ba parang every word mo may Jesus, may God. Wag ganon. Yun yung ibig sabihin talaga. At saka yung napaka-hypocrite na i-claim mo yung name of God pero iba naman yung yung inaan natin kanina, iba naman yung ginagawa mo. Yun yung talagang tapos ano pa ba to? Kaya 'di ba inano na ni God, hallowed be thy name. Inano na niya sa sa Lord's Prayer yon. In-explain na ni Jesus, 'di ba, na kung kailangan natin i-revere ang pangalan ni God. And tama, we should call on the name of God in prayer. Okay? Amen. Yung naman, yung kay Rosette, yung sinasabi niyang repetitive, natin masasabi yan na kung ito ay mali o hindi. Atin, pag private praying yan, kayong dalawa lang ni Lord. If using that, walang problema. Pero if you are praying publicly, nagpe-pray ka, tapos pinagpe-pray mo ron, kasi the Lord, nakikita naman yung heart natin eh, di ba? Kita mo. Di ba, pinag-pray ka na ganon, you want it maganda for the sake of
pinagpe-pray ka for yourself. Di ba? Yung meron ganun guys eh. Nagpe-prayer in public. Gusto niya, eloquent ang prayer niya. Di ba? Eloquent. Kasi para ikaw tawag doon? People will praise you. People will praise you. God sees that. Parang ganun, parang ganon, hindi nga tama yon. Pero hindi natin talaga yung pero heart hindi ng natin nakikita, tao. hindi natin nakikita na yung heart ng tao. Only God knows. Kung yung ginagawa niyang yon ay it is from His heart. Kasi minsan for the Lord. Para yung kay pastor, 'di ba? Sabi niya yung tongue, 'di ba? If you use in publicly, medyo hindi maganda. Pero if you use it kayong dalawa lang, you believe on that, walang problema. Pati yung ganon, parang ganon lang yon. If you believe kayong dalawa lang, talagang siguro yung prayer mo, intensity, masyadong, oo, ano mo yung Lord, ba't ganito? Lord, bakit? Ba't naman? Yung mga ganon, di ba? Walang problema yon. God sees that heart, di ba? Kitang-kita niyan. Kasi lahat ng prayers natin, whether we nagre-reklamo tayo kay God, whether we praising Him, kadalasan may reklamo, God can take that eh. Like for example, sa group prayer, like talagang yung heart naman tong taong to, talagang thankful siya. Lord, thank you, Lord. Wala tayong magagawa kung ganun yung nasa heart niya talaga. Meron pa nga, tinataas pa lang yung kamay na ganun eh. Wala. Kasi minsan, tayo parang charismatic, inaano natin yon. Yung parang na-turn off ka sa ganun. Pero nasa heart ng tao yun eh. Hindi natin sila ma-judge on that. Only God knows. Only God can kung yun yung communication niya kay God, wala tayong di ba? Pero syempre, Ma'am Loy, yung Korean pray, diba? Meron sila attitude na back and forth pag nagpe-pray sila lagi. Ang mga Korean. Even the mga Hebrews. Mga Jews. Mga Jews. Sa Wailing Wall, inuuntog pa nga yung... Sa Wailing Wall. Yung iba naman silent, tahimik lang, diba? Tahimik lang tayo, mga tahimik lang. Silent night. How you communicate with God? Iba-iba tayo. Amen. Yeah. Nasa heart's desire. Nakikita naman ni God talaga nasa heart natin. Yun naman. Kaya nga dito tayo we're learning, diba? We're learning the truth. Unti-unti tayo nagde-develop. Yun namang share ko lang yung kay Bless, yung rest day. Yung rest day, yung Sabbath day. Yung panood niyo na ba yung movie na Chariots of Fire? Ha? Yeah. Hindi siya nagtrabaho, hindi siya tumakbo ng 7 ka Sunday. Tumakbo dun sa favorite niyang ibig sabihin, sigurado siyang mananalo sa 100-meter dash. Linggo na, linggo 'yon. Linggo. So lahat ng mga galit na galit sa kanya. Pero hindi, nag-stick to siya, I will not, kasi magpipreach siya. Ang context nun, magpipreach siya nun. Nag-preach siya nun. Di ba? So, automatic talo siya. Di ba? Tinakbo niya yung 200 meters, yun yung hindi niya porte. Hindi niya porte yon. Ang porte niya yung 100. Di ba? Sa 100, sigurado, yung time niya, gold siya. Pero sa 200, na silver lang siya doon. Ayon sa kanyang mga yung kanyang mga practice, gano'n ha. Pero tinakbo niya yung 200. Nanalo. Silver, Mike? Silver? Yeah. Hindi, nanalo siya. Gold. By God's grace talaga. Hindi ko na matandaan. Remember, teka muna, itong 10 Commandments imagine nyo ito
inaano ni God sa atin na mirror. Pag binasa kasi natin yon, nami-mirror yung ating sinfulness. Amen. It will not save us. It will not save us. Malalaman natin na tayo ay sinner. Amen. Malalaman natin na tayo ay sinner. At hindi natin kaya yun. Tama sinabi ni Joey, during the time ni Abraham, walang daw eh. Hindi nila alam ano to eh. Gano'n na lang sila kung pumatay. Kita mo naman si Jacob, di ba? Joseph, di ba? Di ba? Ano nila, bear false witness. O ano witness ko? Meron dugo yung ano. Sabi ng anak ni Jacob. Violation na agad. Nga eh. Di ba? Naalala ko nga pala yun. Sabi, Daddy, may dugo nga. Kitang-kita ko, patay na talaga yun. Oh. Saka hindi nila ino-honor si Jacob eh. Puro 10 commandments yun, di ba? Kaya kailangan natin yung 10 commandments then para magkaroon ng order. Yun lang naman yun. And Amen. Masaya pala nito. Okay. May tanong pa kayo. May tanong pa. Pinag-aralan nyo. At di ba yung yung tungkol mahirap din mag-aral pala. Yes, yung tungkol sa Sabat, ang dami nang dinagdag doon, di ba? Marami na silang dinagdag doon eh. Kaya sabi nga ni Lord, di ba? Siya yung the Lord of the Sabbath eh. Di ba? Ang dami nang dinagdag doon kahit na yung animal mo na laglag doon sa imbornal, hindi mo pwede kunin kasi work na yun eh. Diba? Sabi nga, sino ba nagsabi sa akin, Ma'am Loy, kayo yata yun sa Israel, diba? Elevator, hindi pag Saturday, hindi pwede, diba? Pag gano'n ka lang, mag-push ka na ng anong floor ka, bawal yun. Bawal na agad, diba? So, parang it doesn't make sense, diba? Parang hindi tama yung Na-over naman sila doon. Yeah. Talagang ino-honor nila yung Sabat. Diba? Ino-honor nila si God. Actually, talagang may takot sila. Ibig sabihin nung fear, yung may reverence sila. Hindi yung may mangyayari sa kanila. Hindi yun yung fear eh. The fear of the Lord, di ba? Ibig sabihin guys, nung fear na yon, hindi yung pag hindi mo ginawa mo na ito, merong mangyayari sa iyong sama. Di ba? Hindi yun. You give reverence to the word of God. Yun yung kaya lang minsan sumusobra na. Yeah. Sumusobra na yung over righteous. Meron akong question. Yes. Ano ang sasagutin natin pag sinabi ng ibang tao na ang 10 Commandments ay para nung panahon nila Abraham, nila Moses, etc. Tama. Panahon talaga nila. So, hindi na siya relevant ngayon. Kasi ang New Testament na dapat ang sinusunod. Correct. New commandment. The new commandments I give to you that you love one another. Pero ano ang mas matindi? Yung Hindi, ang sagot ko ganito. No. Ang sabi ng Lord, di ba? Yung magmahal, mahalin natin siya at mahalin ang kapwa. Ano ang criteria mo? Yung 10 Commandments. Yeah. Ayun. Yun ang mga sagot ko. Kaya tinatanong ko sa inyo, ano yung mga pwede nating isagot pag meron nagtatanong, may nagsasabi, nagpo-comment na yung 10 Commandments ay obsolete na. Meron pa ba tayo maidagdag doon sa naisip kong sagot? Sabi ko, when you love someone, there is a criteria for loving someone. And the best criteria is the 10 Commandments. Siya yung ating constitution. Di ba? Relevant yun. Kasi ang daming mga pagtatanong eh. Kapag ikaw ang nagsishare, marami. Kasi tayo, nagkakaintindihan tayo kasi meron tayong context. Meron na tayong background, may foundation tayo. Pero pag walang foundation, kata yung term na be not transformed in this world, mahirap yun, ha? Kasi naranasan ko yan noon, yung UP student pa ako mga ganyang pagtatanong.
Kasi ang dami-daming mga nagbibigay ng tracts, dami-daming lantaran talaga yan eh, yung discipleship. Talagang lantaran yan during my time as an undergrad student sa UP. Marami mga tanong. No, tama yan, Yaki. Talagang kailangan malawak talaga yung Oo, kailangan malawak talaga yung natin, the way, how we understand one verse. Kasi minsan, magko-quote sila ng isang verse. Paano mo to? I said, hindi naman hindi ka maniniwala sa gobyerno, di mapipriso ka, di ba? Hindi mo alam talaga yung context. Wala. Oo, pag di mo alam yung context, mahihirapan talaga tayo sa mga pilosofo. Kaya ako sabi ko, when you love someone, there is criteria. When you marry someone, you have a criteria. Conditional kasi ito eh. Napakahirap, hindi basta-basta mayroon ka lang track na pina-follow, di ba? Nung undergrad kasi kami sa CCC, sa SPCF, may mga booklet sila na yun ang guide mo to disciple. Kulang yun eh. Pag ikaw ang nag-share, nakukulangan ako noon. Talagang pag-aaralan mo ng mabuti. Yes, meron sinasabi nag-raise ng hands si Marlon. Si Grace. Si Grace. Si Grace. Hello po. Good evening po. Si Marlon po. Marlon, hello. May tanong lang po ako kasi na-open po ni Sister Yankee yung tungkol po diyan. So nagkaroon lang po ako ng isang tanong. So ang tanong ko lang po ito kasi di ba sabi po ni Sister Yankee po kanina, marami po nagtatanong with regards po yung paano natin i-defend yung Old Testament. Kasi pag may po sa inyo sa Christian. Ako lang po kasi base po sa observation ko po mula po nung naging Christian ako. If you are Catholic kasi if you are Catholic iglesia or yung Mormons, sabihin po natin. Kung ano yung sinasabi nung kanilang mga leader, ng bishop, yun lang kanilang ina-accept more on passive, di ba po? Kasi di sila yung talaga totally nagbabasa ng Bible. Passive kung sinasabi nung pare. So wala tayong problema doon kung sabihin natin yung Ten Commandments. Ngayon po, nakikita ko po kasi dito, marami rin po kasi nakikilalang staff na rin po, involved kami sa ibang mga ministry. The problem is, minsan po ang nagtitirahan, Christian to Christian, kasi napakarami nating knowledge. Kasi po, nagbabasa tayo ng Bible eh. Di ba po, minsan po ang tumukontra sa isang pastor. Di ba po? Totoo. Di ba po, kasi po, yun po yung tanong ko dito, di ba? Parang, ang nasisiraan mismo, yung mga Christian, kasi po parang pumunta po kami doon sa Canada po, di ba? May kaibigan po kami pastor doon. Yung kaibigan po namin pastor po doon, ang ka-aware po niya yung mga pastor. Yun rin po sumisira sa kanya. Opo. Parang ang ko po doon, parang halimbawa may missionary si pastor, po siya, i-correct din siya nung another Bible verse. Magkakaroon na po sila ng argument, to ganyan, di ba? Parang ganun po kasi yung parang observation ko po mula pong naging Parang sometimes, di ba, parang yun po I love Christian po, kaya lang parang ang gulo for me. Di ba po? Napakagulo po niya. Yes, intindihan ko yung sinasabi mo. Kasi may mga verses na magko-conflict doon sa verse na yon. Actually. Tapos po, ang nag-aaway pa mismo, yung mga pastor. Oo. Di ba? Parang kung ikaw po yung halimbawa, kung ako po, di ba? Parang naguguluhan ako. Sabi ko, ang gulo naman, di ba? Parang alam niyo po yun, di ba? Parang ang gulo. Sino ba yung pag-aanuhan ko dito? Yung paniniwalaan ko, di ba? Alam niyo po sino ba yung paniniwalaan ko sa mga to, di ba? Parang yung isang pastor may sinasabi, maya-maya aawayin niya yung isang pastor, nagkakaroon silang conflict. Yun lang, Marlon, yun lang, wives, submit yourselves to your husbands. Alam mo, ilang beses na akong I played sa mga weddings. Hanggang doon lang sinasabi ng pare, ng pastor, ako sa wedding sa Anglican, sa Protestant, sa mga Catholic.
Pag yun ang sinasabi, wives, submit yourselves to your husband, yun lang ang sinasabi, tapos na sila. Opo. Okay? Kasi yun lang ha. Kaya tuloy, hindi nila nakikita yung konteksto ng submission. Na it is mutual submission. Mutual submission yan eh. Kasi bakit, siguro yung term ko naman mutual, controversial. Pero kasi ang saan doon, if you read the whole chapter, kaya ako hindi ako nagkukuha ng isang chapter, ng isang verse lang eh. Kasi yung context mo, it is there. And another chapter will back up that particular verse. Parang ganon. No? Si Pastor Tony lang talaga, ang narinig ko sa tanang buhay ko, no, 68 years old pa ako kasi ngayon 17 na ako. But when I started listening, no, si Pastor Tony lang talaga ang objective na nag-explain ng ganon na ibig sabihin, mahalin mo ang asawa, mahalin ikaw babae, mag-submit ka, pero ikaw lalaki, mag-submit ka kagaya ng Panginoon, di ba? Mas matindi ang lalaki, mamamatay siya para sa pag-ibig, di ba? Sa babae. Kung itutusin mo yan, no? If you read carefully, Correct. mas matindi tayo, magsasubmit lang. Eh yung lalaki, magpapakamatay because husbands, love your wives the way Christ loved the church. Paano minahal ng Panginoon na matay siya? Para sa atin. Diba? He died for So us. kung tutuusin mo, Correct. yung term ko na mutual, ay baka mali pa nga eh. Kasi sila, ini-stop lang nila doon. Hoy, babae! Makinig ka sa asawa mo, ikaw masusunod. Masunod ka doon. Oh. Yung, baka baka makalimutan ko, ko lang, yung ihabol ko lang yung sa 10 Commandments. Sige. Sa Matthew 22, verses 37 to 39, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this, love your neighbor as yourself. Yun yung summary ng ang 10 Commandments. That is the summary of the 10 Commandments. That's what I was telling a while ago. And what are those summary? Kasi kung summary yan ng love is an abstract thing, but you should have a criteria for loving. Yun yung summary ng 10 Commandments. Summary lang siya. Pero merong criteria for loving someone. Andun na nga dun sa yung 10 Commandments. 10 Commandments. Ayun. Kasi yun ang explain ko kanina. That's how I explained. Okay. That's how I explained. I was telling a while ago, that's how I explained when somebody asked me that. Kasi alam mo naman sa UP, anong criteria mo dyan for your research? Yung respondents mo na ganito, mga ganun-ganun ang mga tanong dyan eh. So, ganun din yung mga tanong nila when they read the Bible. Teka muna, may request dito na picture taking daw tayo. Yes. Icebreaker. That is the 11th commandment. Picture taking. The 11th commandment. Pakibukas. Bakit nawala na? Isa. Nawala. Ay. Okay, bless. Grabe. Bless. Parang gumandan. Maricel. Parang gumandan lalaki yung nakadilaw ah. Oo nga. Mukhang bumata. Okay. Si Beda, wala rin. Wala. Okay. Sana si Beda. Alam natin sa kabayan yan. Dali, si Beda naka sa likod ng sa likod ng kawayan. Okay, so si Rosette ayaw na talaga Naghahanap ng Adan. Di ba yung mga illustration ng Adam and Eve sa kawayan. Okay, one. Hello, Ate. I'm sorry, nasa po ako. Isa pa. Si Beda, wala talaga. Ayaw na saka si Rosette. Okay. Maggie. Okay. Very good. Okay. Thank you. Ma'am Loy, may question. Yes, sir. Paano kung parents mo salbahe, paano mo siya honor? Ayun nga. Diba? Parang nasabi na ni nasabi na ba kanina? Teka, kasi yeah. Kasi pinasok ko lang sa isip ko.
Hindi. Yung tinanong niya ni ano yung sagot kanina ni ano? Pag merong Diba kung nangyari, yung abuse, adik o abusive, kaya pabaya sa abusive yung sa pamilya, hindi ka pinag-aaral. medyo malalim kasi basta ang alitan between a between a parents and children, masyadong emotional, Masakit. medyo masakit. Yes. Baka lang na talaga makakapag isa doon sa Pero, part ay maging Christian. Pero dapat mahalin pa rin natin kasi parents din natin sila. Di ba? Kahit anong sama nila, mahalin pa rin natin. Ito, yung sinabi mo kanina, yung mga kabataan ngayon, di ba? Yung, yes. ang hirap sumunod. Alam mo yung, tapos yung generation natin, di ba? Yung masyado tayong masunurin. Talagang tawag ko na generation natin, Generation Luge. Luging-lugi tayo. Tayo, natin, sumusunod tayo. Ngayon naman, tayo takot sa mga anak natin, sumusunod tayo. Oo nga, ba't ganun? Lugi na tayo. Generation may question po ako. Sino pa? Sino may question? Ako po. Okay, Edith. Sabi, di ba yung anak ni Hamas, Christian na? Oo. Pero, yung isang leader. Ito yung tanong ko. Sabi nyo, honor thy father and thy mother. Paano yun? Grabe kung kundinahin niya yung kanya. Yun lang. Ibig ba sabihin, mapupunta siya sa hell kasi kinukundina niya ngayon. Ginagawa na ama niya. Tapos secondly, doon sa murder naman, thou shall not kill. Adaba ang mga Hamas pumatay sila. Tapos ngayon kinukundina ang mga Israelites sa mga Jews na sila yung nag-genocide sa Palestine. Tapos ka-counter sila, pumapatay din sila ng mga ng Hamas. Sa bagay kasi si God nagtalaga siya ng yung mga tao natin sa authority like policemen, military, they are the yung sila agent of wrath na God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na sa mga Israelites na soldiers na thou shall not kill, genocide na nga sila. Yun lang po ang tanong ko. Pero alam mo rin ang sagot dyan, Edith, di ba? Masasagot mo din yan. Pati yung kay Hamas. Of course. Ikaw talaga. Ikaw talaga. May masabi lang. Pero ako, hindi ko masagot yon. Ano po sila, pinatawad na po sila ng Papa Sarum. Ano? Pinatawad na po sila ng Papa Sarum. Ganun po yun. Di ba po ganun po yung mga unang panahon, di ba? Yung mga yung mga knights po, di ba? Sila yung executor ng Lord. Kaya pag pumatay sila, ibig sabihin nun, pinatawad na sila. Parang yun lang po, share ko lang po yung history. Yun lang po. Ema lang po. Oo. Pero yung anak ng Hamas leader, ay nakapriso ngayon, di ba? Di ba, Edith? Baka ibang anak naman ito because the father... Hindi, Christian siya, sir. Christian siya. Naging Christian na siya. Talaga? Oo, Christian na siya. Pero yung kanyang father ay nasa prisuhan pa. Hindi, si Hamas? Oo, anak siya. Leader ng Hamas ang father niya. Kasi marami naman silang leaders Hindi, si Hamas, nakakawala yun. Doon nga siya sa Qatar, sa isang malaking hotel siya. Na leader. Nabasa ko yung kanyang testimony. And kung makakalabas siya, parang he is praying that they will embrace each other. Kasi siya mismo na anak, itinakwil na ng buong pamilya because naging Christian din siya. Yes, oo. Papatayin siya, sir. Papatayin siya. Yun ang sa kanya, ng kanyang family. Kasi yun against ng nila, ng religion nila yung pag-convert niya. Kasi ganun din, di ba, sa mga extremist sila Yes. Alam niyo guys. But anyway, ang isang tanong ko ay yung Sabbath day. Hindi ba can you choose another day for your Sabbath day? Yeah. Oo naman. Oo naman, share. Kasi 'di ba, iba-iba na yung natin, may mga may mga nag-work on Sunday. Kaya
ang ano, Oh, ang yung kanina nabanggit ni Bless. karoon sila ng Saturday service. Kaya wala nang ligtas ang mga sinasabi. No Anticipated. excuse. They cannot, Anticipated. go to Mas church. sinasabi ng Roman Catholic. Diba? Yeah. Yung Roman Kasi Catholic, pag, may anticipated mass sila ng Sabado. well, kasi pag Sunday lang, magiging legalistic ka na eh. So, kung may trabaho ka Sunday, hindi talaga pwede. Kasi kung hindi ka papasok, eh, wala kang kakainin. Diba? Kahit si Lord ang nagpo-provide. Diba? Si Lord din naman ang nag-provide ng trabaho. So, yung magiging Sabbath day mo, Monday o Tuesday. Diba? Pero, every day, siya pa rin ang una. Lord pa rin Yes. ang first natin, di ba? Yung Yes, rest opo. day, ibig sabihin. Ay, may question ulit ako dyan sa Sabat. Ano? Nung time ni Jesus, di ba, nagpagaling siya, tapos yung healing. pinagalitan siya ng mga ipokritong rabbi. Oo, yung mga di ba? elderly, Bakit elders. ganon? Binibreak daw yung Sabat nila, samantalang dapat di siya nagpapagaling. Ano masasabi doon? Si Lord, sabi niya, oo, alam ko na yung sagot ng alam ko yan. The Lord did not mind that. Kasi may goal siya to heal, di ba? Si Mike natatawa. Gulo-gulo niya. Gulo-gulo niya. Pero gusto kong sagutin yung... Ay, siguro ni Mike. Ang gulo-gulo ng Marlon, mga estudyante ko. Teka. Hindi, yung tanong ni Marlon, bakit ang mga pastors nag-aaway-away because of that? Nagdi-discuss, conflicting. Oo. Tapos, biglang may pinasok si Yankee kay Pastor Tony. Pinag-usapan namin yan ni Pastor Tony. Yung ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo Mike, maski sa CCF, malalaman mo kung sino yung sincere na pastor. Yeah. Sinabi niya sa akin, ito. Daman-dama mo sa kanila na insincerity nila. Pero madaman-dama mo rin yung mga hindi sincere. They are there for any other purpose rather than God. May ganun, Yeah. Hindi mo maaalis talaga in any, maski dito sa atin. Meron sa group. Oo. Kaya yung halimbawa, may nag-aaway yung dalawang pastor na yon sa isang verse. Nag-aaway sila in front of many people. Sa akin, questionable. Sa akin, Sa akin. Not in front Kung ako, halimbawa ako, may sinabi si Joey, hindi ko kokontrahin. Ako sa akin ko siya. Tama. Pero maganda rin, Brother Mike, kung kino-correct, di ba? Oo, mali yung sinabi. Pero to the point. Pero yung mag-aaway sila sa dahaw. Na merong mga bago doon. Di ba? Okay. Baka magpa-black. Oo, may mga stumble. Yun ang i-consider mo sa Corinthians, di ba? Baka may mas stumble. Sa Corinthians, ganon, meron. Yun, stumble. Para kakain ka ng... Yeah, that's right. Yeah. Di ba? Opo. Hindi naman... may si Marlon, may sabihin ka ba? Ang ganda ang gupit ni Marlon. Oo nga. Ang pogi niya ngayon. Patingin. Ay, ako pa, meron po akong bawal ng may asawa, ha? Ay, wow. Kumanga. Wala po, matanda na. Dilaw. Ano po talaga Parang ako? hindi siya Loyal po talaga ako kay Grace mula po noong high school. College. Ako po ang kanyang kasalanan. Kaya po hindi sumunod sa kanyang magulang. Pero ngayon po mas mahal po ako ng magulang niya kaysa sa kanya. Ramdam nga namin yon nung nakita tayo sa Clark. Ramdam namin. Ako po, sister, brother, in addition lang po ako nun sa kay Brother Joey po, yung sa may Keep the Sabbath Day Holy. Di ba po sabi nga po talaga doon is mag-aalat tayo ng isang araw para kay Lord. Ngayon po question po talaga yun, debatable po talaga yun di ba po? Parang halimbawa po, doktor po kayo, di ba? Meron kayong pasyente na mayroong sakit, di ba?
na Sunday. linggo, inatake siya, pumunta kayo sa pasyente niya, di ba? Parang ang tanong doon, pupuntahan ba siya o hindi, di ba? For me naman po, di ba, si Lord naman po, ano yan di ba? Matalino po si Lord, di ba po? Matalino naman po si Lord. Amen. Alam po niya, no? Alam po niya yung mga, sometimes, di ba, parang lumalabag tayo, pero alam niya na meron tayong needs, na meron tayong kailangan. Ganun po yun. Amen. Parang halimbawa po, sabihin natin po, di ba? Mahirap naman po kasabihin kasi na, halimbawa lang, no? Wala na kaming makain. Magpe-pray ka, bahala na si Lord na magbigay sa atin, ipoprovide niya yun. Di ba po? Gutom na gutom yung pamilya mo, di syempre gagawin mo, magta-tricycle ka, di ba? Magta-tricycle ka, lalabas ka, magkakainin. For me naman po siguro, ano po, parang reasonable po yun para sa atin na hindi siya mag-iisang sin. Di ba po? Kasi kailangan talaga po natin Kailangan talaga natin siya di ba po? Kaya parang ano rin po yan, di ba? Thou shall not kill, yung mga sundalo, mga pulis. Kasi po, meron sila talagang purpose na yun yung kanilang trabaho, di ba? Meaning, maiintindihan po ni Lord talaga yung ating ginagawa. Kaya nga po sabi ni Pastor Joey po kanina, di ba po? Sinner po tayo. Si Pastor Joey po kanina, di ba po? We are all sinner po, di ba? Opo, di ba? Lahat po tayo sinner. Hindi po natin kaya talagang sundin po yung kahit 10 commandments po na yan na perfect po yan. Kaya po talaga na binigay po sa atin yung grace. Di ba po? Binigay po talaga sa atin yung grace. Kasi po kung hindi po pong grace, lahat po tayo, sabi po ni Pastor Joey na lahat po tayo ipapupunta sa impyerno. Hanggang na ba ako? Brother Joey talaga. May dadagdag ako yung napanood ko sa Chosen. Si Peter, di ba? Nangingisda siya Sunday, Sabbath day. So pinagbabawalan siya ng asawa niya na wag mag-isda. Nag-iisda pa rin siya ng Sabbath day. Wala silang makain, tsaka may utang sila, dapat nila bayaran Kaya nag-i-skip siya. Nagsasabat siya, pero wala siya mahuli. So si Lord pa rin yung gumagalaw. No, hindi siya binibless ni Lord kasi binibreak niya yung commandments So yun. So wala siyang nauhuli hanggang sa ma-meet niya si Jesus doon sa shore na come follow me. So doon binigyan siya ng maraming isda. Yun lang. Yun lang po. Sinabi naman ni Jesus, ano mo sa parang gano'n, di ba? Yes. Ano yung difference? The same fish yung na. Pero ang dami niya nakuha dun sinabi ni Jesus. Yes. Cast it on the other side. Diba? Si Mark, Mark, meron kang tanong? Mark, hello! Na-miss ka namin. Saan ba si Mark? Hello po. Wala pa sa TV. Natawa lang po. Ang ganda ng usapan po ninyo. Mark, hindi ka namin nakita. Ay, visible siya ngayon. Narinig niyo pa ako? Ayan. Yes. Mark, Sir, narinig niyo pa ako, yung boses ko? Yes, yes. Ay, yun po. Yun. Yun naman po, ano lang po yung yung tumawa na emoticon kasi na nakakatuwa lang makinig po sa usapan. Kasi nagiging comedy rin. Dahil kay Marlon yan. Ay, wala. Oo nga, kay Marlon. Pastor Marlon. Pastor Marlon. Yun lamang po. Sige. Pastor Ay, nakarecord na tayo. Ang tagal itong i-upload. Si Merit wala na.